Ngayong araw po ay ako ay nag-file ng iba't ibang kaso kina Levy Baligod dun sa 18 ex-soldiers, kay Mike Defensor, kay Jason sa Cathy Binag, tsaka Lorraine Badoy. Ito ay ukol dun sa kinalat nila na ako daw ay tumanggap ng $2 million panuhol doon sa ICC investigators. Hindi po totoo yan. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay saldi ko para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe doon sa trial, doon sa kaso sa Dahig. Ito na nga, nasa katuparan dahil kahapon ay sinabi niya na gagamitin niya yung mga aligasyon itong mga ginawa nila Levy Baligod. So hindi natin papayagan yan. Kaya ito, nagkaso tayo ngayon. Sa tingin ninyo, sir, sino kaya ang nasa likod nito? May iba po bang mas malaking tao? Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. So, marami pang ongoing yung investigasyon ngayon, At marami tayong nalalaman. At kinalaunan, ito ang sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit nitong paglabas sila doon sa press con. Sir, may nagpahayag sa inyo na magsasabi ng gano'n? Lalabas na lang yan, lalabas na lang. Antayin nyo yan. Ganun talaga, doon talaga uuwi yan. Sir, paano yung nasabi na Duterte camp? Meron ba kayong initial evidence? Yes. Meron tayo. Unang-una, they stand to benefit most dito sa pangyaring ito. Tapos marami nang nakalap na ebidensya, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Basta kinalaunan po, antayin nyo lang, lalabas kung ano talaga ang kung sino ang nasa likod nito, magkano ang buong proyekto na yan, ano ang kapalit dito sa mga ginawa nila at yun, kung sino ang nag-finance. Sir, Ombudsman Gibuli already admitted na nagkausap daw sila ng ICC. Pero sir, nagkausap na ba kayo ng ICC? Ito po, si Ombudsman Rimulya, pwede niyang sabihin kung ano man yung nakikita niya. Ako po, hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung mga detalye ng mga meeting, kung sino nakausap, kung saan, kailan, dahil ito ay maglalagay sa peligro ng mga involved na tao. ICC investigators man o yung mga testigo na nakausap. So hindi ko pwedeng sabihin yan. At hindi ko ikinaila na since 2017 nakikipag-ugnayan ako sa ICC, pagkalap ng ebidensya, testigo, at lahat ng kailangan gawin para palakasin yung kaso laban kay Duterte. Yun po yun. Nililihis nila yung issue rito eh. Si Duterte kaya siya nasa Dahig dahil inabuso niya yung kanyang kapangyarihan. Inalal siya bilang presidente ng Pilipinas para pangalagaan ang bawat Pilipino. Pero anong ginawa niya? Pinagpapatay niya yung mga kababayan natin. At ito, pinagmamalaki nila yan, Walang pwedeng tumanggi na hindi nangyari yan. At ito, bukod pa riyan, natuklasan natin na yung palang ginagawa niyang pagpatay, pangtakip lang dun sa talagang pakay nila, which is to monopolize yung illegal drug trade kasi meron siyang sariling drug lord na kapartner, si Michael Yang. So pinagpapatay lang nila yung mga kompetensya nila, tapos sila na nag-import ng mga droga dito sa ating bansa. Ganun lang yon. So yung mga Pilipinong pinatay, ginamit lang panakot sa mga iba't ibang institusyon na ating demokrasya
para hindi sila mapagsuspecha. Yun. Okay, Sir, baka pwedeng reaction naman sa sinabi po ni Attorney Baligod, sundalong kanin daw po kayo. Kahit na ano pang tawagin niya sa akin, sanay na tayo dyan. Ganito na lang, harapin na lang niya ito. Tingnan natin kung magaling talaga siya na abogado. So dun sa 18, may kasamahan kayo doon? Merong isa, I was informed, na dati namin kasamahan, pero nung panahon pa lang ni GMA, umano na yon, bumaliktad na yon, sumapi nung sa kina GMA noon pa. So, ganong ang kalidad ng mga tao na yan. Sir, would you know kung nagko-contemplate ang ICC na mag-initiate ng Article 70 violation? Yes, I know na unang-una alam ko na violation yung ginawa nitong nila Levy Baligod at yung mga 18 na ex-soldiers. Violation niya ng Article 70 ng Rome Statute. Obstruction of justice ang pwedeng ikaso sa kanila, at nagsalita na yung deputy prosecutor, yung acting prosecutor ngayon, na deliberate intimidation yung ginawa nila Levy Baligod. Tapos yung pag-out nila nung mga identities at names ng mga ICC investigators at ng mga witnesses, dahil doon nilagay nila sa peligro yung mga taong ito. Ito, liliwanagin ko lang. Yung sinasabi ng mga ex-soldiers na nagbantay daw sila doon sa ICC nung nandito, kahit aminin ko na yung ilan sa kanila ay totoo ngang nagbantay, wala pong kasalanan doon. Hindi po krimen yun. Hindi bawal yun. Kasi ang ginawa nila, kung totoo ngang yung iba sa kanila ay nagbantay dito sa mga ICC nung nandito, kaya nila pinupuno ng detalye. Kaya marami nakukumbinse na, uy, totoo yung sinasabi nito sa ganitong larangan, therefore totoo rin yung $2 million. Hindi po. Ito, kahit aminin ko na, sige, totoong nagsundo sila, naghatid sila, nagsundo sila mga testigo sa mga meeting, pero hindi ibig sabihin nun na totoo yung $2 million na inaakusa nila sa akin. So, napakasimple lang yan. Kung kaya kong suhulan yung ICC, palagay nyo hindi susuhulan ni Duterte yung ICC. Di ba? Yung sinasabi nilang $2 million, buwan ng talent fee lang ni Kaufman. Bariyang-barya sa kanila yan. So it doesn't make sense, pero kailangan nilang gibain yung reputasyon ng ICC. So yun lang po yan. Sir, doon sa complaint niyo, may mga kasamang broadcaster and blogger, ano kung naging ambag nila dito? Kasama sila dun sa nag-circulate nitong kasinungalingan na to. So alam mong ano ito talagang it's a conspiracy. Hindi ito random na pangyayari. Pinagplanuhan nila to. Kasi isipin nyo, last year pa natin pinag-uusapan yung mga mali-maleta na yan. Si Gutesa lumabas na, bakit hindi sila sumabay doon? Di ba? Kung talaga meron silang sasabihin na totoo, dapat sumabay kayo doon. Kung talaga matatapang kayo, ba't di nyo ginawa yun? Ganun lang kasimple yun. Last year, ni Ugong, ni Chismis, walang lumalabas tungkol sa mga mali-maleta tungkol sa ICC. Tapos ngayon, timely, nilabas nila to sa kasagsagan ng confirmation of charges hearing, biglang meron ng ganyan. So, very malicious. Kaya yun ngayon ang basis natin for this case. Sir, for clarification lang, sir, yung sinasabi niyo pong paghahatid sundo, ito po ba for the sake of argument lang, or ito po talagang inaamin niyo na nangyari talaga? I wouldn't know. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang totoo ngang nagbantay. Opo. Pero hindi ko, I never denied anything. Sinabi ko, inaamin ko, nakikipag-ugnayan ako sa kanila. Pero kailangan ko ba sabihin o kung sino yung nag-drive dito, sino yung nagbantay? I don't need to say that. Diba? They don't need to say that. Kasi nung kinuha nila yung trabaho na yan, na magbantay dito sa mga ICC, tinanggap nila na poproteksyonan nila ang safety nito mga ito. Bakit nila ngayon nilalagay sa peligro? Anong tumanggap naman sila ng sweldo nung mga panahon na yon para gawin yon? Sir, yung Diba?
Yung coordination nyo, official, how will you qualify that, sir? Official ba yan? Dahil party kayo sa nag-file dati? Basta nakikipag-ugnayan po ako by virtue of the fact na since 2017 tayo yung unang mga nag-file nitong communication. So we have established that relationship. So in time, pagka hindi na-classified yan, malalaman nyo yung buong storya dyan. Pero wala akong ginawang krimen, wala akong ginawang illegal. Ganun lang po yan. Until now, sir, are you still in touch with the ICC? Yes, nakikipag-ugnayan pa rin ako sa kanila. Kasi hanggang sa matapos ito, hindi ko titigilan to hanggang sa masentensyahan si Duterte. Dahil libo-libo yung pinapatay eh. Diba? Alam natin yan. Kung ordinaryong Pilipino, magpapatay ka ng isang tao, kulong ka eh. Ito pa libo-libo, in-announce pa sa national media. Saksing buhay tayo lahat dito. At least yung mga mulat hindi yung nagbubulag-bulaga. So, ganun lang po yung kasimple. Okay. Thank you. Sir,